Good morning everyone. Kamusta po kayo? Gusto ko kayong lahat na magkaroon ng kapayapaan ni Kristo kahit na may delikadong sitwasyon. Are you ready na makinig ang salita ng Diyos? Pumasok si Jesus sa bahay ni Simon kasama ang kanyang mga alagad. Si Simon ay taga Bethany. Si Simon ay ketongin. Dati may ketong siya. Pero sa oras na iyon, gumaling na siya mula sa ketong. Baka pinagaling ni Jesus ang ketong ni Simon. Anyway, si Jesus at si Simon ay naging magkaibigan. In the Bible, ang ketongin ay itinuturing na hindi malinis. Itinuturing silang marumi at karumal-dumal. Kaya't sinumang nakaugnayan ng isang may ketong ay itunuring na isang marumi. In the Bible, ang ibig sabihin ng marumi ay makasalanan. Kaya sinumang nakaugnayan ng isang may ketongin ay itunuring na isang makasalanan. Kaya ayaw ng mga tao makipagkaibigan sa sinumang ketongin. Ngunit, ang Panginoon ay kaibigan ng mga makasalanan. Tama? Lucas chapter 7 verse 34, nang dumating naman ang anak ng tao, siya ay kumakain at umiinom. Ngunit sinasabi naman ninyo, tingnan ninyo ang taong iyan, magtakaw, lasengo at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Kahit na may ketong siya dati, binisita ng Panginoon ang bahay ng ketongin, bahay ng makasalanan upang aliwin siya at maging kaibigan niya. Kahit tayo ay mahiram na tao, si Jesus ay ang ating kaibigan. Tama? Kahit tayo ay makasalanan, si Jesus ay nagagalak na bisitahin ang bahay ng ating mga puso. Kapag pumasok si Jesus sa inyong puso, huwag ninyo tangihan. Kapag sinubukan pumasok ni Jesus sa inyong puso, buksan ninyo ang pinto ng iyong puso. Lucas chapter 5 verse 32, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Kahit na nahihirapan tayo sa coronavirus na ito, nalulugod ang Panginoon na bisitahin tayo upang aliwin tayo. Bakit gusto ng Panginoon na pumasok sa inyo? Dahil ibibigay ng Diyos ang kaginhawaan sa atin at makakasama natin si Jesus. Kaya huwag kayong matakot kahit malakas ang coronavirus na nasa Pilipinas at buong mundo. Jesus is with us. Habang kumakain sila, pumasok ang isang babae sa dining room at ibinuhos niya ang napakamahal na pabango sa ulo ni Jesus. Pagkatapos, ang buong silid ay napuno ng magandang halimuyak. Itong halimuyak ay isang pabango na napapasaya kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Gayunpaman, hindi natuwa ang mga disipulo sa magandang pabango na ito. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. Do you know how much this perfume? Alam mo ba kung magkano ang pabango ito? Bakit ginawa mo ito? Bakit mo inaksaya ang pabango? Naipagpili sana iyon sa malaking halaga at naibigay sa mga mahihiram ang pinagbilhan. Everyone, naintindihan mo ba ang iniisip at ginagawa ng mga alagad na ito? Ang kanilang isip ay common sense, tama? Sa pamamagitan ng pagbebenta ng mamamahaling pabango, maaari nila matulungan ang mga mahihirap. Ito ay isang pagkaraniwang idea ng tao. Pero ito ay isang pinakamakamundong pag-iisip.
Ito ay hindi pag-iisip ng kaharian ng Diyos. Anong sabi ni Jesus sa mga alagad pagkatapos nilang sabihin ito sa babae? Bakit ninyo ginugulo ang babaeng ito? Mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Naghanda siya para sa aking kamatayan. Pinuri ni Jesus ang babaeng ito. Tama? Everyone? Ang mga alagad ay interesado lang sa mga pangyayari sa mundo. Ang mga alagad ay interesado sa pera lamang. Hindi nila iniisip ang tungkol sa pagturusan ng Panginoon. Maraming beses na sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad ang tungkol sa kanyang kamatayan. Pero hindi nila alam ang tungkol sa kamatayan ni Jesus. Hindi sila interesado tungkol sa kamatayan ni Jesus. Pagkalipas ng ilang sandali, ang Panginoon ay dapat ipako na sa krus. Nang pumasok si Jesus sa bahay ni Simon, ang oras na iyon ay sobrang seryosong oras para kay Jesus. Si Jesus ay may maiksing oras na natitira sa lupain ito. Alam ng Panginoon ang lahat. Alam niya na namamatay siya sa krus. Pero hindi interesado ang mga alagad tungkol sa kamatayan ni Jesus. Everyone? Gaano kabigat ang nararamdaman ng Panginoon nang makita niya ang kawalan ng pananampalataya ng mga disipulo. Nais ng Panginoon na hihanda ng kanyang mga disipulo ang kamatayan ng Panginoon. Nais ng Panginoon na ang kanyang mga disipulo ay makatakas sa makamundong pag-iisip at mabuhay bilang mga tao ng kaharian ng langit. Gayunpaman, ang mga alagad ay umaasa lamang sa pera at sa makamundong bagay lamang. Kapag sila ay naging mga alagad ng Panginoon, dapat iwanan nila ang lahat ng mga hangarin ng mundo. Ngunit, hindi nila maaring iwanan ang makamundong mga pagnanasa kahit na sila ay mga alagad ng Panginoon. Ngunit, isang babae ang naghahanda para sa paglilibing ng Panginoon. Kailangan natin isipin ito. Ano ang iyong pakahanda para sa iyong buhay? Nakahanda ka ba para sa pera? Dahil sa coronavirus, dapat ihanda ninyo ang pera at mga makamundong bagay para sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Tama yun. Kailangan mong maghanda ng pera para sa iyong hinaharap at sa iyong pamilya. Ngunit, ang pera sa iyong buhay ay hindi maaring maging sa iyo lahat. Ang babaeng ito ay nagbuhos ng pamahid na pagpango sa ulo ng Panginoon para sa kamatayan ng Panginoon. Baka ginamit niya ang kanyang buong ari-arian para sa kamatayan ng Panginoon. Alam niya na hindi na niya masasalubong muli ang Panginoon sa lupa. Kaya ginawa niya ang kanyang huling debosyon sa Panginoon. Kahit na ito ang kanyang buong ari-arian, hindi niya ikinalulungkot ito. Nagluluha siya ng pasasalamat na magagamit niya ang kanyang ari-arian para sa kamatayan ng Panginoon. Kung gayon, paano tayo dapat mamuhay? Kailangan nating mabuhay na hindi nalilimutan ang kamatayan ng Panginoon. Kailangan nating mabuhay na aalalahanin na namatay ang Panginoon upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. At dapat tayong mamuhay bilang paghahanda para sa oras ng ikalawang pagparito ng Panginoon. Tiyang na babalik si Jesus sa mundong ito. At dapat tayong mamuhay bilang isang tao na karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng Panginoon. At dapat gamitin mo ang araw ng Panginoon
para sa Panginoon lamang. Maghandog kayo sa worship, magbasa kayo ng Biblia, pakinggan nyo ang salita ng Diyos sa araw ng Panginoon. Kahit walang kitang pera dahil sa coronavirus, tapan mong ipakita ang iyong tungkulin sa Diyos bilang mananampalataya. Anong pakahanda ang ginagawa mo para sa kaharian ng Diyos hanggang sa pagdating ni Jesus? Ang aksyon ng babay na ito ay naging monumento sa mundo. Verse 13, tandaan ninyo saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo. Babangitin ang ginawa niyang ito bilang pag-ala-ala sa Kanya. Meron ka bang monumento para sa Panginoon? Gumawa ba kayo ng monumento para sa Panginoon sa buong buhay niyo? Mayroon ka bang ginagawa para sa Panginoon na magiging monumento habang nabubuhay ka? Meron o wala? Sa tingin ko, kayo ay may monumento para sa pamilya nyo lang, hindi para sa Panginoon. Mayroon lamang kayong mga monumento na binuo para sa iyong pamilya, hindi para sa Panginoon. Hindi ba? At pag-isipan natin kung ano ang maaari ninyong gawin para sa Panginoon kahit mahirap ang sitwasyon na yon. Inaasahan ko na gagawa kayo ng mga bagay na magiging monumento para sa Panginoon sa iyong buhay. Ibinuhos ng babayeng ito ang mahal na pabango sa ulo ni Jesus. Gusto ko kayong lahat na magsabi na gumawa ako ng monumento ng pagpabasa ng Biblia, paglilingkod sa church, para sa Panginoon, para sa kaharian ng Diyos. Amen. Let's pray. Salamat po Panginoon. Gusto namin na gumawa kami ng maraming monumento para sa kaharian ng Diyos. Kahit mahirap ang sitwasyon, hayaan niyo po kami na ipakita ang aming pananampalataya at ang aming paglilingkod para sa iyo. Naniniwala kami na si Jesus ay namatay para iligtas kami. Hayaan niyo po na maghanda kami sa iyong pagdating. Sa oras na iyon, gusto namin kayo makilala ng harapan. Gusto namin marinig na sabihin ni Jesus na kayo ay mabuti. Iniligtas kayo ni Jesus sa kasalanan dahil mayroon kayong pananampalataya. Protektahan niyo po ang aming pananampalataya hanggang dumating si Jesus sa mundo. We pray in Jesus' name. Amen.